Maraming salamat po sa ating Panginoon. Binigyan niya tayo ng pagkakataon na matutunan po ang kanyang salita. At ngayong umagang ito, pag-aralan po natin yung mga signs ng kanyang second coming. So bago po natin pag-aralan yung signs ng second coming, ay gusto ko munang ituro yung timeline kung saan siya babalik. Ang timeline po ng ating Bible from Adam to Jesus Christ ay law o 4,000 years po yan. Galing naman kay Jesus Christ, papunta sa atin ngayon ay 2,000 years na. At yung inaabangan po natin ay yung sunod na timeline ay yung rapture. At pagkatapos po ng rapture ay Great Tribulation. At pagkatapos ng Great Tribulation ay ang 1,000 years na pag-reign ni Jesus Christ at yung White Throne Judgment. So ang pagbaba po ng Panginoon dito sa lupa, second coming niya ay dito mangyayari before sa millennium reign, before sa 1,000 years. Kung ang science po ang ating pag-aralan, ang science po ay itong mga before na nandito. So dahil rapture lang po ang inaabangan natin ngayon, rapture po ang pinakaunang science na mangyayari bago ang pagbabalik ng Panginoon. At pagkatapos po ng rapture, papasok po itong timeline ng Great Tribulation. At sa Great Tribulation naman, magkakaroon po naman ng signs para dito sa pagbabalik ng Panginoon. Ito po yung mga 7 seals, 7 trumpets at 7 vials. Yun po ang mga signs. Ito po ang sinabi ni Apostle John sa Revelation. At sa Matthew chapter 24 naman, nandun naman yung mga signs na sinulat ni Apostle Matthew kasi tinanong nila mismo si Jesus Christ, kaya doon nakalagay yung mga signs ng pagbabalik ng Panginoon para sa tribulation ay sa second coming ng Panginoong Hesus. Pero yun po ay dito na po sa Great Tribulation yung mga signs na yun. Hindi sinabi doon ng Panginoong Hesus ang rapture, kasi ang rapture po nireveal po ng Panginoong Hesus sa ating apostol sa mga hintil kay Apostle Pablo. Pero yung ibig sabihin ba ay hindi lang pwedeng makasama sa pre-trib? Hindi po. Lahat po ng mananampalataya, anong lahi ka man, anong religion ka man, anong language man ang sinasalita mo, pwede ka masama dito as long ikaw po ay nanampalataya sa ating Panginoong Hesus. So ang pinakaunang dapat abangan natin ay ang rapture. At kung sign naman ng rapture yung ating hahanapin, ay makikita naman po yan sa sulat ni Apostol Pablo sa kanyang book na From Romans to Philemon. At isa sa mga pwede kong ma-recommend na basahin ninyo ay ang 1 Thessalonians chapter 5 verse 1 to 10. Yun po ang signs ng bago ang pre-trib rapture, para malaman natin na malapit na ang rapture. Yun po ang basahin nyo sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 1 to 10. At nakalagay doon na may magkakaroon ng peace and safety ang lahat ng mga bansa. Ibig sabihin, magkakaroon ng agreement ang mga bansa na magkaroon ng peace and safety. Wala nang gira, wala nang away, wala na tayong dapat kundi ang prosperity at peace. Yun ang ating dapat na ilagay sa ating agreement. So pag nangyari yun po ang pinakaunang signs ng rapture, na malapit na ang pre-trib rapture. Kaya yun dapat ang abangan natin, kasi ang war nandito na po yan sa Matthew 24. Dito na po nakumpisa sa Matthew 24 sa verse 1 ay magkakaroon ng war. So dito po yan nag-uumpisa hanggang dito. So ibig sabihin signs po yan ng pagbabalik ng Panginoon dito sa lupa. Hindi po yun signs na ibinigay ng Panginoon tungkol sa pre-trib rapture. Ang pre-trib rapture po ay ibinigay ng Panginoon sa sulat ni-reveal niya kay Apostol Pablo, at isinulat namin Apostol Pablo from Romans to Philemon. So sana po nakatulong ang video na ito para hindi po tayo magulumihan, hindi po tayo matakot
sa mga nagkakaroon ng mga war ngayon, kundi ang dapat nating abangan ay ang pre-trib rapture na pinangako sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ni Apostol Pablo. Yun po ang ating dapat na bantayan. At habang hindi pa nangyayari ay magbago na po tayo, mag-repent na po tayo sa mga ating mga ginagawang hindi maganda at maglingkod na po tayo sa Panginoon. At sa mga hindi naman po mananampalataya, ito na yung pagkakataon na manampalataya sa Panginoon para mapasama ka sa pre-trib rapture. Sabihin mo lang na ako po ay totoong nanampalataya sa ginawa ni Kristo Jesus doon sa krus. Siyang namatay para sa akin, nailibing siya para sa akin, nabuhay siyang muli para sa akin. Pinanampalatayaan ko po na siyang nagpakahirap para sa akin. So kung yun po ang yung pananampalataya, ikaw po ay makakasama sa pre-trib rapture. Yun po ang sabi doon sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 13 to 18. Hanggang dito na lang ang video. Sana po nakatulong.